Hey there mga my loves, Aries! Thank you so much for always staying here with me in the channel, babe. So before we start your reading mga may babes, no? Meron pa tayong new channel, ang Doll Meme. So kung hindi pa kayo nakatambay dyan, you might want to make tambay, no? Yan ay kahit na anong zodiac signs, pwede kayo doon. Collective readings for all signs, no? Ay, yun yung meron tayo there. So ang link niya ay nasa description box. So, wala tayong gender, tandaan nyo yan, no? Babae, lalaki, LGBT, cross-watchers, you can flip roles if you want. And of course, you have your free will at the end of the day. So, alamin natin rito, no, Aries, kung anong mga messages here for you guys. What do we have here for Aries? Mga things na dapat nilang malaman. Can you please show me? This is for Aries. Messages for Aries, please. Angels and Spirit Guides, Archangel Michael, thank you so much for being present here in this reading. Aries. Nakita ko ng compass. Alam niyo yung compass na tools, no? Na hindi yung panghanap ng lugar, kundi yung compass na may lapis. Tapos, ginagamit nun dati, no, sa school. So, it looks like pwedeng ginamit niyo yun, okay? Or gumamit kayo noon before, so just take how this resonates, no? Pero kung ano man yun, nakaka-create yun ng perfect circle, 'di ba? Or perfect na curve line, yan. So, whatever the case may be, it looks like meron dito kayong most likely tinatapos na cycle, okay? And when I say cycle, it means na parang pwedeng naulit-ulit na yon, kaya gusto mo nang tapusin kasi nakakapagod na to be in that circle. You're making that circle here your final, no? Na parang tapos na, never na yon na mauulit ever. Yan, no? So parang meron kang tinuldukan na cycle here. Yung iba, pwedeng literal na marriage yung tinuldukan mo. Okay? Just take how this resonates. Aries. Or ka-in relationship or relationship na tinuldukan mo. Or yung iba, pwedeng matagal naman na tuldukan yun pero hindi mo na hinahayaan na pumasok or sumagi yun sa isip mo. Yeah, see? Tinuldukan here. Ready ka na, no? To engage yourself doon sa totoong love story, no? Death to this Ten of Coins energy. Yung totoong permanenteng love story, yung may faithfulness sa kanya ritong energy. Someone that can definitely, no? Na hindi ka rito pagtataksilan at tatraidorin kagaya ng ginawa sa'yo, no? Ng kung sino man yung cycle na tinuldukan mo. So, nakita ko dito ng bagong umaga na hindi lahat ng tarot ay may pasikat na araw there sa death card. So, dito may araw. So, ibig sabihin, meron dito naghihintay na new beginning, no? Dahil kayo to, that you walk away from something tragic in the past. Yan, no? Yan, no? May nandaya, may nanloko, nagsinungaling, no? Puro away, puro gulo, no? Puro sisi or blame ang ginawa sa inyo ng inyong past person here, but this is you. You're quitting that cycle. Ayoko nang umikot-ikot dyan sa cycle na yan. This is you want yung totoong relationship or commitment, Aries. And I'm seeing you getting married with the right person here. And this is something here that you may want to look forward here. Someone that is different from the person na type mo. Like literally different siya. Pwedeng different culture, different background. Nakikita ko ninyo yung iba sa inyo. May difference sa inyo. Yung iba, just take how this resonates, no? Pero nakita ko rito ng strong marriage with the right person at matatagpuan mo siya, no? Sa pwedeng magkaiba kayo ng dulo ng mundo. So, pwedeng magkalayo ng state, magkaibang bansa, pwedeng magkaiba ng kulay ng balat, magkaiba ng relihiyon, name it. I'm picking up that. Others of you could be dealing here with a foreigner. Yan. And I'm also picking up right here that the message that I'm picking up from this Knight of Pentacles energy, the World card, and the King of Swords, I'm seeing someone here, no, na
sobrang tagal niya ng nag-iisip dito, like literally finally nakapagdesisyon na rin siya 'no, at kung sino man siya rito 'no, mukhang siya 'to mga babes 'no, na gusto niya ng pagbabago na sa buhay niya ngayon. So, in short, nakikita ko rito 'no, na susundin niya na kung ano yung mga parang sinabi mo sa kanya. So, baka friend mo 'to or family member or kung sino 'to malapit sa'yo, in-advice-an mo. Parang may susundin na siya rito sa mga sinabi mo. Parang ikaw 'to na, "Ay, finally, buti naman, tauhan ka na rin." Eh, buti naman gagawin mo na 'yan. Naku, sinasabi ko sa'yo hindi ka magsisisi kapag tinuloy mo 'yan. So, parang it could be anything, kasi general messages ito. Pero parang meron ka ditong matagal mo ng sinasabihan tapos parang feeling mo hindi siya nakikinig 'no, pero ina-absorb niya naman lahat ng sinasabi mo. Yun nga lang, not every brain ay pare-pareho. Not everyone ay pare-pareho. So, siya may sarili siya ritong timeline, so maaaring nahirapan rin siya ritong mag-move forward sa buhay niya kaya siya natagalan. Pero finally, niyayakap niya na rito yung mga pagbabago, Aries, at ready na siya rito 'no, na gawin kung ano yung sinasabi mo, 'yan. Kasi nakikita ko rito na gusto niya ng pagbabago na, kasi hindi niya nakikita yung pagbabago sa sitwasyon niya 'no. Kasi nga paano magbabago yung sitwasyon kung wala kang gagawing movement, 'di ba? Stagnation 'yun. Yung iba, nakakuha ako dito ng mensahe na posibleng, ini-encourage mo siya 'no, na lumipat ng bahay para makuha niya yung peace of mind niya kasi posibleng may mga negative energies. Kasi parang mabilis siyang maapektuhan, eh. So, baka friend mo 'to na mabilis siyang maapektuhan ng mga sabi-sabi 'no, na parang kahit hindi yun totoo, yung mababaw kasi yung emosyon 'no, parang may energy yung itong friend mo na 'to or family member or whatever 'no, parang mababaw yung luha niya or mabilis siyang maapektuhan, gano'n siya. So, nakikita ko rito na susundin niya na yung advice mo kasi gusto niya na ng pagbabago, 'yan. Oh, sorry dumighay lang. So, aside from that 'no, nakita rin ako rito ng ikaw, nakita ko rito na meron ka ritong pupuntahan. Puwedeng tao yung sadya mo dun, strongly, or meron kang sadya sa lugar na yun. So, whatever that is, pero strong na person yun. I think kung ano man yung bagay na yun, talagang desidido ka na na gawin yan. Tuloy ang biyahe na yan. Pupuntahan mo talaga siya rito kasi importante yung sasabihin mo sa kanya. At yung sasabihin mo, parang magkakaroon ng pagbabago sa koneksyon ninyo. So, yung iba, puwedeng hindi kayo 'to kasi may energy rin dito na posibleng siya ito na, desidido na siya na pumunta sa kung nasaan ka ngayon 'no, at makikipag-usap siya sa'yo. At kung ano man 'to 'no, parang 'pag natapos 'tong communication na 'to, magbabago yung sitwasyon ninyong dalawa, but in a positive way. So, puwedeng love and romantic relationship ito 'no, na kapag ginawa niya itong bagay na 'to 'no, is alam niyo yun na talagang kayong dalawa ay hindi na mapaghihiwalay or masisimulan niyo na yung labi-dabi story ninyo, yung mga ganyan. So, posibleng may pagpipigil ng emosyon noon, okey? So, nakikita ko na tuloy-tuloy na rito ang communicating of feelings at nararamdaman ng puso para sa'yo or damdamin. And nakikita ko rito na parang meron ka ritong hinihintay, nakikita ko na pag-uwi ito ng kapamilya or baka meron ba ditong malayo sa family nila 'no, nakikita ko rito na hinihintay mo at posibleng ngayong April is yun nga 'no, iniintay mo yung April kasi puwedeng yun yung naaprubahan yung leave mo or bakasyon. So, nakikita ko ang get together or family reunion sa iba or yung iba 'no, puwedeng hindi family pero tinuturing mong family kagaya ng mga close friends mo. At nakikita ko rito na meron ditong magbubunga maganda na pagdating sa pera mo. Meron ka ditong makikita na parang opportunity 'no, kung saan willing kang simulan yon, okey? So, nakikita ko na maliit yung i-i-invest mo dun pero maggo-grow. You know what I mean? Parang yung investment na yun, ang laki ng potensyal na nakikita mo dun tapos parang konti lang yung dapat mong ilabas or konti lang yung ilalabas mo pero habang umaandar yung oras at panahon lumalago. So, hindi ko alam yun kung ano talaga specifically yung pag-i-investan mo ng gano'n, pero nakikita ko na magiging
kasi gabundok yung laki. So, whatever the case may be, may potential na mag-grow at tama ka kasi the moment na makita mo yon, alam mo na agad na magiging successful yun. So, whatever that case may be, I'm seeing you creating bold move para ituloy kung ano man yung bagay na yun na i-investan mo. Hindi ka mag-hold back. Actually, maraming pera yung nakikita ko sa'yo. Yung iba, maraming travel ako nakikita rito. April ang magiging simula no, ng pag-travel ninyo. Tapos meron din sa mga susunod na mga buwan. So, hindi ko alam kung yun yung parte ng trabaho nyo, pero may pag-travel tayo, like maraming travel ang nakikita ko sa inyo. At dito, meron posible rito magkaroon ng argumento sa pagitan mo at ng isang energy rito. So, posible sa nakikita ko rito katrabaho to. Or kung hindi to katrabaho, parang gagamitin niya rito yung posisyon niya or yung edad niya, no? Para, tawag nito, pigilan kung ano man yung sasabihin mo or parang maging block yun, no? Na parang, hindi na ka magsalita, mas matanda ako sa'yo. Parang ganun eh, no? Parang, parang, pwede ayusin mo yung pananalita mo kasi mas mataas yung posisyon ko sa'yo. Yan, alin man dun, parang ganun eh, yung nakikita ko rito. So, meron dito na parang out of nowhere, out of the blue, bigla niyang isisingit yon. Kasi, pwedeng yung pagbato mo, kung ano man yung parang, ang nangyayari kasi dito, dinidepensahan mo yung sarili mo. Kaya nga magkakaroon ng argumento. At dahil nadidepensahan mo ng maayos yung sarili mo, at hindi niya ma-absorb or matanggap or ma-accept na natatalo siya rito sa debate niyo or sa argumento ninyo, isisingit niya yun. Parang, hindi ka nakikinig sa akin. Parang, yun na lang yung panlaban niya, hindi ka nakikinig sa akin. Mas mataas yung posisyon ko sa'yo. Or, ganyan yung pakikitungo mo, mas matanda ako sa'yo sa edad. Yan, no? So, parang yun na lang yung huli niyang resort. Yun na lang yung panlaban niya, no? Pero yun nga, don't waste your energy to people here na gustong makipag-argument sa inyo, no? Pag nasabi mo na lahat ng gusto mo sabihin, then just drop the conversation, okay? Kasi dito nakita ko na parang na-realize niyang tama ka eh. Yan, no? Kaya wala na siya rito nasabi. At dito, no, you have the full support here of your family sa mga pinaplano mo, sa mga gusto mong gawin sa future. So, baka nagkikwento ka rin sa mama at papa mo na, gusto ko nang magkaroon tayo rito ng ganito, tindahan, or whatever, no, negosyo para sa inyo, ganyan, no. Sinusuportahan ka rito ng parents mo. Sa anong ginagawa mo? Example lang yun. Okay? Or kung ano rito yung mga balak mo. Hindi ito kung reading nyo to, hindi nakikialam yung parents nyo kung sino yung gusto nyo rito mahalin, pakasalan, or makasama habang buhay. Basta ang sa parents mo lang, kung sino yung magiging tapat sa'yo, hindi ka lolokohin, no? Makikilala at haharap sa kanila ng maayos at may respeto. Basta mahal mo, okay. Yan. Tsaka walang hinihintay na kapalit ang pamilya mo mula sa'yo. Masaya sila na gawin mo lang yung mga bagay na masaya kang gawin. I think you have a very beautiful energy of a family. Sobrang suportado sa lahat ng ginagawa mo. Yung iba may tagumpay sa ibang bansa, kaya kung meron man dito na oportunidad na papasok, okay, lalo na kung trabaho yun, no? That is worth grabbing. Yan, no? That is worth accepting. Kasi nakita ko rito na yung iba, dun yung tagumpay nyo sa ibang bansa. Dun ko nakikita yung, what's this? I'm hearing the word shine, no? Dun ko nakikita yung pagningning, okay, pagningning ng career mo or paglago, no, ng kabuhayan mo. Yan, no. So, kung iba may offer na kayo ngayon at pinag-iisipan ninyo, that is worth grabbing. Okay? So, ito ang mga nakita kong mensahe here for you, Aries, mga my loves. Thank you so much for your time here, sweethearts, and sarang hayo, love and light. Annyeong!